Ang title po ng ating sermon is A Place with God for Us. Hebrews 9:24. Sabi po dito, For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Isa pong pagpapala ang malaman at magkaroon po tayo ng katiyakan na tayo po ay merong lugar sa langit. At meron po tayong hinihintay, meron tayong pinagmamasdan at meron tayong iniisip na pupuntahan natin sa kabilang buhay, lalo na doon sa mga taong nagkakaroon ng pighati dito sa atin pong buhay ngayon. So marami tayong mababalitaan na gera, marami tayong mababalitaan na mga taong binobomba, mga taong nagkakaroon ng sakit, at yung iba ay inaalipusta, no? Lalo na yung mga Kristiyano po sa iba't ibang bansa na nagpapatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At dito po makikita natin, no? At sa atin pong buhay, ang kamatayan ay isang bagay na hindi natin maiiwasan. Walang sino man ang makakatakas dito ni makapagpapatagal sa kanilang buhay maliban sa kanilang itinakdang oras. Sabi nga po sa Hebrews, no, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Matapos po ang buhay natin dito sa atin pong pagpapakasasa o sa atin pong pagpapagal na ginawa natin sa ating buhay, titignan po kung tayo po ay naging steward, kung tayo po ay naging magandang servant or magandang nautusan ng atin pong Panginoon. Titignan rin po kung tayo po ay na kay Kristo, kung nagamit natin ang atin pong oras dito sa lupa upang masigurado na tayo po ay may pwesto kasama ng ating Diyos. Ngayon po ang oras ng kaligtasan, tulad po ng atin pong napakinggang special number kanina, no? At ito ay nakita ni Jesus habang siya ay nagdarasal sa hardin ng Getsemani at naisip ang sakit na kanyang mararanasan at ang pait ng kamatayan. Nung araw pong iyon na siya po ay malapit na ipako sa krus ng Kalbaryo, ay na-visualize niya na siguro, no, nung time na yon. At malakas ang pangangamba, ang mga pumasok na emotion sa kanya, ang grievance na naramdaman niya bago po siya ipako sa krus. At ito po yung isa sa mga bagay na makikita nating paraan o makikita nating daan ni Kristo kung paano siya naging tao. So ang atin pong Panginoong Diyos ay nagkatawang tao, at nung siya po ay nagkatawang tao, naranasan niya po lahat ng mararanasan ng taong kasakitan, lahat ng mararanasang taong mga temptations. Ngunit siya po ay hindi nagkasala. Siya po ay nagtagumpay at dahil po siya ay isang banal na Diyos. At makikita po natin dito na ang atin pong Panginoon ay sabi po sa kanyang salita, after nang siya po ay mamatay, nabuhay na muli, at ngayon ay kasama ng atin pong Diyos sa presensya niya. Sabi po sa Ecclesiastes 8:8, kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang espiritu, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad ng isang labanan, hindi siya makakaatras, at ang kasamaan niya ay hindi makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. So ang atin pong kamatayan ay, ika nga nila sa English, inevitable. Hindi po ito maiiwasan. Lahat po tayo ay dadaan dyan. Lahat po tayo ay magkakaroon ng oras natin
At yung iba ay mas maaga, tulad po ng mga bata na abort. At hopefully tayo dito ay patuloy na we advocate on things na makakapagpahaba ng buhay or makakapagpakita ng buhay ng tao. So yan po, no, ang kamatayan ay nandyan palagi at yan po ay isa sa mga bagay na natural sa isang tao. So sa atin paghihimay-himay ng mga talata, makikita natin ang kahalagahan ng pagkatao ni Kristo sa buhay natin. So dito po makikita natin ang kahalagahan ng pagkatao ni Kristo. Kung paano po siya ay Diyos na nagkatawang tao at ano ang kanyang tungkulin, ano ang kanyang ibinigay sa atin at ano ang kanyang ginawa upang tayo ay mapunta sa langit. At makikita natin ang Diyos na nagkatawang tao, siyang sa simula ay puno ng kalwalhatian, ay bumaba sa lupa at hinayaan niya pong makamit o magkaroon ng mga bagay na hindi nararapat ibigay o iparanas sa isang Diyos. Tulad po ng mga pasakit na naramdaman niya, no? At dito po, ang katangian ni Kristo ay ipinakita sa lumang tipan. At ipinahayag ang kanyang kabanalan sa mga bagay na iniutos ng Diyos. So kung paano ang mga gamit sa loob ng templo at ang mga tupang inalay sa altar ay malinis at walang bahid ng dungis o pinsala, gayon din ang atin pong Panginoon nang siya ay inialay. So ang atin pong Panginoon, ang kanya pong kabanalan ay nung unang tipan pa o nung lumang tipan pa ay pinakita na. Pinakita na nung sila ay nag-aayos ng mga gamit sa templo, ipinakita kung paano ang ating Diyos ay Diyos ng katwiran at Diyos ng kaayusan. Pinakita rin po na kung paano po ang atin pong Panginoong Hesus ay walang pinsala, walang bahid o dungis. At siya po ay isang bagay na isa po siyang alay na karapat-dapat lamang ibigay sa Diyos. Gayon po ang pinakita nung lumang tipan. So dito po pinapakita ng ating Panginoon ang siyang katuparan at pinatutungkulan ng lahat ng mga alay. At sa kanyang pag-aalay ay isinama niya tayong mga niligtas niya. Ito po yung isang pagpapala na atin pong nakakamtan. Nung ang ating pong Panginoong Hesukristo ay inialay, kasama po tayo sa kanyang mga iniisip. Yung kanya pong pagpapapako sa krus ay hindi blanco. Meron siyang mga taong inisip na ito ay ililigtas ko. Gayon rin nung kausap niya ang isang magnanakaw na katabi niya, no? Kasama yun sa kanyang iniisip na itong alay ko sa krus ng Kalbaryo ay para dito sa taong ito. Walang bagay na nakalampas sa kanyang pag-iisip. Walang tao na hindi niya iniisip na ililigtas, ngunit nasa langit ngayon o mapupunta sa langit. Bagkus lahat po yan ay nasa kanyang plano. At sa kanyang pag-aalay, sinama niya tayong lahat. Tayo pong mga ililigtas niya. Walang Pinoy o walang Arabo, walang walang paghihiwa-hiwalay sa kanyang mga taong pinipili, kundi nakabase ito sa kanyang pag-iisip. At ito po ay makikita, no, sa Efeso 1:3. Sabi po dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa ating ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu
sa sangkalangitan kay Kristo. So ito pong mga bagay na atin pong nakakamtan ay kasama po natin ang Panginoon dito. Kung hindi po dahil kay Kristo, hindi natin mararanasan itong mga bagay na ito, hindi natin makakamtang itong mga bagay na ito. So ang kanya pong pagpapagal, ang kanya pong pamumuhay sa lupa ay ang mga bagay na ating pong nakamtan ang blessing nito. No? So ang mga material na bagay at pagpapagal natin ay huhupa din. At kasama nito ang mga natanggap nating parangal sa lupa, ngunit ang inihanda sa ating lugar ng Panginoon sa langit ay hindi magmamaliw, at sa ating paglalakbay sa lupa, nawa magkaroon tayo ng pag-asa at kagalakan sa lugar na ating inaasam-asam kasama ang Diyos. So makikita po natin dito, sabi po, for Christ is not entered into the holy places made with hands. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay pumunta sa langit o pumunta sa lugar na hindi gawa ng tao. Ang lugar na pong iyon, ang langit, ay hindi po konsepto lamang o kathang-isip lamang ng tao, bagkus ito po ay gawa ng Diyos at ipinahayag sa atin gamit ang kanyang salita. Kaya po nararapat lamang na ang ating pong pag-iisip, ang ating pong pagkakaintindi kay Kristo ay naayon sa kanyang salita. Napaka-importante po ng ating pong huling pinagbabasihan ng ating pong pagkakakilala kay Kristo ay ang kanyang salita. At ang sabi po dito, into the holy places made with hands. Ito pong ating pong building ay isang place made with hands. No? Marami pong nag-construction dyan. Marami pong temple na sinasabi nila andyan ng Diyos. No? Lalo na po nung unang panahon, nung sila po ay nagsasamba pa sa mga tabernakulo, no? Ang pag-iisip nila ay ang Panginoon ay andoon sa place na yon. No? At makikita natin na ang sinasabi rin ng Panginoon ay andun siya. Ngunit, nung ang atin pong Panginoong Hesukristo ay lumisan sa lupa, hindi po siya pumunta sa isang place o sa isang lugar na gawa-gawa lang ng tao. Hindi po siya pumunta sa simbahan lamang, sa isang specific na simbahan, tulad po ng claim ng ibang sekta. So ito pong ating building, lilipas rin to. Lilipas rin ang mga building na malalaki, magaganda, no? Kung ano man ang depekto o ano man ang kagandahan, kung naging matagumpay man ang atin pong lugar, ay lilipas rin yan dahil hindi pa tayo tapos dito. Hindi pa ito ang katapusan ng ating buhay. At tayo po ay patuloy na binibigyan ng pagpapala ng Panginoon kung tayo po ay bibigyan niya ng magandang building. Tayo po ay pinapakitaan ng Panginoon ng kanyang blessing sa ating pong finances kung tayo po ay patuloy na magkakaroon ng developments sa ating pong building. Ngunit hindi natin ito dapat isipin na ito yung banal. Dahil itong lugar na ito ay ginagamit lamang ng Panginoon. Itong lugar na ito ay ginagamit lamang natin para maglingkod sa Panginoon. At maliban doon, itong lugar na ito ay lugar lamang. Hindi ito dapat itinataas ng ganun na para tayong ginagawa nating Diyos ang lugar na ito. Gayon din sa ating mga bahay, no? Sabi po ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered, I am in their midst. So kapag tayo po ay nagtitipon, kapag tayo po ay nagpapalakasan, at kapag tayo po ay nagkakaroon ng panalanginan, tayo po ay nasa harap ng atin pong Panginoon. Hindi po limited o hindi po limitado ang presensya po ng Panginoon sa kung nasaan ang mga Kristiyano. Bagkus ang presensya po ng Panginoon
ay kumakalat. Ang presensya po ng Panginoon ay hindi limitado sa kung saan lamang merong magandang lupa o merong magandang o merong maraming tao. Bagkus ang presensya po ng Panginoon ay andon sa kung saan niya gustong ipahayag ang kanyang sarili. Ang atin pong Panginoon ay omnipresent. Sabi nga, no? Ang atin pong Panginoon ay hindi natin mapipigilan kung nasaan siya. Kaya po dapat natin siyang ipahayag kung saan man tayo pupunta. Sabi po dito, ang ating pong paglalakbay sa lupa ay isang maiksing oras lamang ang ginugugol natin dito, no? Hindi tayo nandito ng ganun katagal. Kung ikukumpara natin ang buhay natin sa habang buhay, yan po ay maikli lamang. Ngunit ang atin pong buhay dito ay nawa makita natin na meron tayong pag-asa at kagalakan. So purihin po ang Panginoon dahil ang atin pong Panginoon ay, sabi po dito, nasa langit na at kasama na ng presensya ng atin pong Diyos. Pinakita dito ng atin pong Diyos ay although hindi siya lumisan sa presensya ng Diyos, ngunit ngayon siya ay kasama na physically ng atin pong Diyos. Sabi po dito, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad. Sabi po sa Romans 5:5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Sa Tagalog po, at ang pag-asa ay hindi bubunga ng hiya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tumagas ng malawak sa ating puso sa banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Makikita po natin dito, kung tayo po ay binigyan na ng pag-ibig ng Diyos, binigyan na ng pag-asa ng Diyos, na tayo po ay umaasa doon po sa atin pong pupuntahan, hindi po natin ito itatago dapat. Hindi natin po ito ititikom ang bibig natin kapag tayo po ay merong opportunity na ipahayag ito. Bagkus tayo po ay natutuwa, sabi po dito, hindi ito nagbubunga ng hiya. Ang Kristiyanong nahihiya, ipahayag si Kristo, ay isang hindi totoong Kristiyano. Dahil si Kristo po ang nagligtas sa Kristiyano, ang katuwaan sa puso natin ay ipahayag yan. Kung tayo po ay tunay na Kristiyano, tayo po ay natutuwa na ipakita o ipaalam na tayo po ay niligtas niya. Kapag tayo po ay nahihiya na ipaalam na niligtas na tayo ng tao, tanungin natin ang sarili natin, tayo ba ay kanyang niligtas na? Tayo ba ay natutuwa sa ginawa niya sa atin? O iniisip natin dito na tayo po ay constrained? Madalas po sa mga Kristiyano, ang iniisip ng Kristiyano ay, ang binigay sa akin ng Panginoon ay bagong buhay. Kaya yung mga nakagisnan ko, ay akin ang kailangang lisanin. Yung mga Kristiyano po or nagpo-profess na Kristiyano sila, minsan namimiss nila yung luma nilang buhay. Minsan namimiss nila yung kanilang kasalanan. Namimiss nila na sila ay makasalanan kaya hindi nila pinapahayag na sila ay Kristiyano. Natatakot sila na sila ay mapagsabihan na Kristiyano ka pa man din. Bakit ganyan ka umasta? Bakit ganyan ka kumilos? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit parang hindi ka Kristiyano? So madalas sa madalas, ang Kristiyano ay ginagamit lamang o pinapakita lamang, sinasabi lamang. Kaya tignan natin ang sarili natin. Tayo ba ay natutuwa kay Kristo una po sa lahat? Tayo ba ay natutuwa na si Kristo ay kasama na ng Diyos?
Yan ba ay pinapahayag natin na ang ating tagapagligtas ay kasama na ng Diyos, na ang kanyang ginagawa sa langit ay hindi lang umupo sa trono, kundi dumulog sa ating pong mga panalangin, dumulog sa atin pong mga inihihingi ng tawad? Tayo po ba ay natutuwa sa pagbabagong binibigay ni Kristo sa ating buhay? O tayo po ay napipighati? Kasi sinasabi natin na masaya ang buhay ko dati. Dati ako'y maraming kaibigan. Ngunit nung ako ay sumama dyan sa Christian na yan, nawala silang lahat. So tignan natin yung sarili natin. Ganun ba ang ating pag-iisip nung tayo po ay niligtas? Dahil kung gayon, atin pong idulog yan sa atin pong Panginoon, na tayo po ay ayusin, na tayo po ay itama, na ang atin pong puso ay baguhin, na ang atin pong puso ay linisin. Sabi po, kung tayo po ay hindi nagmamahal sa Diyos, no, o hindi tayo nagmamahal kay Kristo, ay tayo po ay sigurado nang sa impyerno dahil hindi po natin ginugusto, no, ang presensya niya. Kaya wag nating ikahiya o itago ang ating inaasahang kalangitan. Kapag tayo po ay may inaasahang kalangitan, yan po ay pinapahayag natin. Sa mga verse na pinapakita natin sa atin pong Facebook, sa mga verse na ginagamit natin sa atin pong mga videos, no? Hinahayag ba natin yung kalangitang inaasahan natin? Tayo ba ay naghahayag ng kalangitan na kung saan andun si Kristo? O ang hinahayag lang natin yung mga feel-good na verses, no? Ang salita po ng Diyos, hindi lamang yan nandyan para ikaw ay pasayahin o bigyan ng magandang pakiramdam. Ang salita ng Diyos ay nandyan para ikaw ay baguhin, para ipahayag sa iyo ang katotohanan, para ihayag sa iyo na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. At kung hindi mo ito alam, kung hindi mo ginagamit ang salita ng Diyos para ipahayag ang gospel, tignan natin kung ano ang dahilan mo kung bakit mo ginagamit ang salita ng Diyos. Baka pansarili ang iyong paggamit sa salita ng Diyos. So ipagmalaki natin na dahil kay Kristo may inaasahan tayong lugar sa langit kasama ang Diyos. Ipagmalaki natin, no, na dahil kay Kristo, tayo po ay pupunta sa langit. Sabihin man nilang mayabang tayo, hindi naman natin pinagmamayabang yung ating gawa. Ang ipagmayabang natin, yung gawa ni Kristo. Yung gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na nagbayad sa ating mga kasalanan. So hindi man tayo naghihiyaw at gumagamit ng malalakas na musika para magbigay papuri sa Panginoon, nawa sa ating buhay at pagsunod sa Kanya sa Espiritu at katotohanan ay mabigay natin ang ating lahat para maipakita ang ating pagmamahal sa Kanya at sa simbahan. Hindi man tayo gumagamit ng drums, hindi man tayo nagugugulong dyan sa sahig, para ipakita na tayo ay sumasamba sa Panginoon. Hindi man tayo nagsisisigaw, hindi man tayo katulad ng iba na parang sa paningin ng tao, yan ay sumasamba sa Diyos. Hindi man tayo lumuluhod lahat sa lupa para manalangin sa Kanya, para ipakita na tayo ay may formang makadiyos. Ngunit sana sa atin pong buhay, sa atin pong pag-aaral, sa atin pong pagsunod sa Kanya, sa atin pong pagpapahayag ng katotohanan niya, ay makita at maipahayag natin ang pagmamahal natin sa Kanya at sa simbahan. Nawa sa atin pong pakikipag-usap dito sa loob ng simbahan, sa atin pong pakikipagkapwa-tao dito sa simbahan, maipahayag natin
na mahal po natin ang Diyos. Dahil dito po nakikita, sabi po ng Panginoon, no? Dito nalalaman ng tao na kayo ay aking mga disipulo dahil mahal nyo ang bawat isa. So sa ating pong pagmamahal dito sa lupa, sa ating pong pagmamahal dito sa simbahan, dito po nakikita ng mga tao, ng visitors natin, no? Kung paano po ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Ang ating pong pagsunod sa Kanya ay hindi lamang dapat superficial, ibig sabihin po pampaimbabaw. Bagkus tayo po ay nagmamahalan dito dahil mahal natin si Kristo. Nakikita natin na tayo po ay sumusunod. Mapait man yan, masakit man yan, iisipin mo na yan palagi ay para kay Kristo. Hindi para sa iyo, hindi para ikaw ay maging masaya, hindi para ikaw ay magkaroon ng maraming kaibigan, o para ikaw ay magkaroon ng maraming pera, maraming koneksyon na gagamitin mo sa future, ngunit para kay Kristo. Para kay Kristo at para kay Kristo lamang. Dahil kung yan ay hiwalay, yan ay malayo sa dahilan. Kung si Kristo ay wala sa dahilan mo sa iyong mga ginagawa, ikaw ay lumalabag sa Kanyang utos. Yang mga bagay na yan, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa simbahan ay para kay Kristo lamang. Hindi para itaas ang ating mga sarili, bagkus para itaas ang ating Diyos na nagkatawang tao. Sabi dito kaya sa Kanyang pananatili sa langit kasama ang Ama, Siya ay pumapagitna sa atin at sa Ama. He is our mediator. Siya ang ating tagapamagitan at dumudulog para sa ating mga panalangin. Sabi po dito, now to appear in the presence of God for us. Ang Kanya pong pagpunta sa langit ay Kanya pong ikinatutuwa rin, at ang Kanya pong rason, ang Kanya pong dahilan kung bakit Siya pumunta sa langit ay para makasama ang Kanyang Ama. Ngunit isa na rin dito ay para tayo po ay idulog sa Kanyang Ama. Ang ating pong mga panalangin ay ibigay. Dahil kung wala po si Kristo, hindi tayo makakapunta sa Ama. Sabi po sa John 14:6. Sabi po, makikita po natin dito na dahil po kay Kristo, tayo po ay nagkaroon ng connection, ng bridge, ng daan, ng tulay, papunta sa Ama. Nagkaroon tayo ng tagapamagitan. Nagkaroon tayo ng tao at ng Diyos na magbibigay sa atin ng katwiran sa harap ng Ama. Yung dating Michael o yung dating Kristiyano na nakikita ng tao o yung dating ako na makasalanan sa harap ng Diyos, dahil kay Kristo, ako po ay naging banal. Hindi ko na kailangang i-beatified para tawaging santo. Hindi ko na kailangang basbasan ng pare para maging banal. Dahil sa harap ng Diyos, dahil kay Kristo, ako po ay banal na. Ako po ay Kanyang pinagkabanal. No? Tayo po, lahat ng tumanggap sa Kanya, ay ipinagkabanal niya na. Dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Walang sino man ang makakapag-alis nito sa Kanyang kamay. Walang sino man ang makapag-aalis sa atin sa Kanyang kamay dahil Siya po ang humahawak sa atin. Hindi po tayo ang humahawak sa Kanya. We are not holding on to Jesus. He is holding on to us. Sabi nga po sa awitin, no? At sa Kanyang kabayaran na tinanggap ng may katuwaan ng Panginoon, tayo rin ay tinanggap ng Ama. Sabi po sa Isaiah 53:10, yet it pleased God to bruise Him. Nung Siya po ay pinapako sa krus, natutuwa po ang Panginoon dahil po
dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng kabayaran. Sabi po sa Isaiah 53:10 ulit, "Yet it pleased God to bruise him, He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand." Kaya po makikita natin dito, sabi po sa Tagalog, no? At ikinatuwa ng Panginoon ang durugin siya. Siya ay inilagay sa pighati at sa inyong pag-alay sa kanyang kaluluwa para sa kasalanan, kanyang makikita ang kanyang binhi, kanyang pahabain ang kanyang mga araw at ang kasiyahan ng Panginoon ay pagpapalain sa kanyang kamay. Sa pagtanggap po ni Kristo sa kanya po sa kaparusahan natin, no? Yung parusa po, yung pagpapalo, yung pagbubugbog, yung pagpapakapako sa krus ng Kalbaryo na nararapat po sa atin ay iniatang niya po sa kanyang sarili. At dahil po doon, yung kasiyahan na nakikita ng Panginoon sa pagpaparusa sa atin ay naiatang rin sa Kanya noong oras na yon. Kaya po natuwa ang Panginoon noong oras na yon. Hindi po dahil siya ay masokista, ngunit dahil po siya ay isang banal na Diyos. At siya po ay priority niya ang hustisya, priority niya ang kabanalan. Kung hindi po kabanalan ang dahilan, o kung hindi po hustisya ang dahilan ng pagpapapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito po ay mawawalang bisa. Sayang po ang oras ng Panginoon, sayang po ang pighati ng Panginoon sa krus kung hindi ito ay para sa kung hindi ito para to appease us, no? O para tayo ay ipagkaisa sa Diyos. Dahil kung wala po si Kristo, kung hindi niya po ginawa ang pagpapapako sa krus, tayo po ay nasa impyerno. At tayo po ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tingnan po natin ang sarili natin, no? Tayo po ba ay meron ng kasiguraduhan? Tayo ba ay meron ng kasiyahan nang nalaman natin na si Kristo po ay kasama na sa presensya ng Diyos? Tayo po ba ay natutuwa na meron tayong tagapagligtas na ngayon ay nandun sa langit? Tignan natin ang sarili natin at bigyan natin ng deep conversation ng sarili natin. Bigyan natin ng oras ito sa buhay natin, no? Lalo na yung mga matatagal nang nagsasabing Kristiyano sila. Tignan natin kung tayo po ay tunay na Kristiyano. Sabi nga po, no, lagi nating bigyang kasiguraduhan, no? Tignan natin ang sarili natin kung tayo ba ay ligtas na. Sa ating pong pagtatapos, ating pong tanungin ang sarili natin kung tayo ba ay tunay nang niligtas ni Kristo, kung tayo ba ay masaya na tayo ay niligtas ni Kristo, at kung tayo ba ay masaya na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi, meron pong problema sa atin. At yan po ay kailangan nating idulog sa Ama. Idulog kay Kristo na tayo po ay ayusin at baguhin upang tayo po ay sumunod sa Kanyang kagustuhan. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay saglit na manalangin.